Ako, si Lauren Whittaker, 29 na taong gulang, isang guro ng ikalawang baitang mula sa Richmond, Virginia at 2 araw bago ang Pasko. Tumawag ang aking ama para lang tiyaking malinaw sa akin ang isang bagay, hindi na ako malugod na tinatanggap, hindi para sa hapunan, hindi para sa mga regalo ni. Hindi man lang para tumayo sa balkonahe. Napakalakas ng boses niya sa telepono kaya napatingin ang aking 7 taong gulang na anak mula sa pagbabalot ng maliliit na regalo sa mesa ng kusina at nagtanong kung galit ba si Lolo. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ang lahat dahil paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang mga taong dapat nagmamahal sa kanya ay nagpasya na hindi siya sapat na bahagi ng pamilya. Kinaumagahan ng Pasko ay nagmaneho pa rin ako. 4 na oras na biyahe, may dalang bag ng mga regalong gawa kamay sa likod ng upuan. Katabi ko ang aking anak na nakangiti at nagtatanong kung gagawa ba ng cookies si Lola. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi sila magiging malupit sa harap niya, nagkamali ako. Bumukas ang pinto at hindi ako binati ng maligayang Pasko ng aking ina, sa halip ay sinabi niyang umalis ako sa kanyang ari-arian. Pagkatapos ay tiningnan niya ang aking anak na para bang isa itong bagay na kinaladkad ko roon. Para ipahiya siya mula sa loob, ay narinig ko ang tawa ng aking mga kapatid, lumapit ang aking kapatid na lalaki at naghagis ng kalahating laman na lata na sumabog malapit sa aking Amerikana habang may sumisigaw na tatawag ng siyam isa-isa. Pagkatapos ay lumabas ang aking ama na may hawak na baseball bat. Itinutok iyon sa akin na para bang isa akong estrangherong nanghihimasok sa perpekto niyang pista opisyal. Tinawag niya akong isang bigong tao. Tumingin ang aking ina sa aking anak at sinabing ang kanyang ina ang dahilan kung bakit nahihiya ang pamilyang ito, at iyon ang sandaling tumigil ako sa pakikipagtalo. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Bumalik kami sa kotse at iniwan silang nakatayo roon sa lamig. Ngunit ng gabing iyon ding iyon ay sunod-sunod na nagliwanag ang aking telepono. Mensahe matapos mensahe. Nagmakaawa ang aking ama, nakiusap ang aking ina. Sinabi ng aking kapatid na babae na walang sino man sa bahay ang nakatulog at nang sa wakas ay sumagot ako. Iisang pangungusap lang ang isinulat ko. Babalik ako pero kayo muna ang umalis at bago ko sabihin kung bakit bigla silang nagpanik, sagutin ninyo muna ito. Anong oras na dyan sa inyo ngayon at saan kayo nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo makakarating ang kwentong ito ng Pasko bago matutunan ng pamilya ko kung ano ang mangyayari kapag ang anak na itinapon nila ang siyang may hawak ng susi. Hindi ako umuwi ng gabing iyon, huminto ako sa parking lot ng isang saradong gasolinahan, 20 minuto ang layo mula sa bahay na iyon dahil sobrang nanginginig ang mga kamay ko para ipagpatuloy ang pagmamaneho. Ang anak kong si Ethan ay nakaupo sa likod na upuan, yakap ang maliit niyang bag ng regalo sa dibdib. Umiiyak ng tahimik, mas masakit pa kaysa kung sumigaw siya. Tinanong niya ako kung galit sa kanya si Lola dahil hindi niya naayos ng tuwid ang pambalot ng regalo. Lumingon ako at sinabi sa kanya ang totoo sa pinakamalambot na paraan na kaya ko. Anak, wala kang ginawang mali. Minsan may dinadalang pangit na bagay ang mga matatanda sa loob nila at naibubuhos nila iyon sa mga taong hindi naman dapat makatanggap nito. Tumango siya na parang naintindihan niya, pero kitang-kita sa mukha niyang hindi. Iyon ang sandaling may nagbago sa akin. Napahiya na ako noon, minaliit ikinumpara sa kapatid kong lalaki, isinantabi sa tabi ng kapatid kong babae, itinuring na anak na pumili ng maling buhay, ngunit walang sino man ang magpaparamdam sa anak ko na isa siyang pagkakamali. Bumalik ako sa Richmond bago sumikat ang araw, pinahiga ko si Ethan sa kama ko dahil ayaw niyang matulog mag-isa at saka ko lang tiningnan ang aking telepono. May 27 na hindi nasagot na tawag. 1:00 ng madaling araw, nag-text ang aking ama Len. Patawarin mo kami, nadala lang kami ng emosyon. 2:30 ng madaling araw, nag-text ang aking ina. Umuwi ka bukas, mas maayos ka naming pakikitunguhan. 5:30 ng madaling araw, nag-text ang aking kapatid na babae. Wala sa amin ang nakatulog. Pasensya na tinitigan ko ang mga mensaheng iyon hanggang sa hindi na sila magmukhang paghingi ng tawad, kundi parang takot. Dahil ang pamilya ko ay hindi nagbago sa loob lang ng isang gabi. Ang mga taong ganoon ay hindi itataboy ang iyong anak sa lamig
at biglang makakaramdam ng konsensya bago pa mag-almusal kaya hindi ako sumagot. Kinuha ko ang mga screenshot ng lahat at pumasok sa paaralan kinabukasan na parang walang nangyari dahil may 28 batang nasa ikalawang baitang na naghihintay na turuan ko silang baybayin ang mga salitang pangtaglamig habang ang sarili kong buhay ay unti-unting nagkakawatak-watak. Bandang tanghalian nakatanggap ako ng mensahe mula sa pinsan kong si Chris, hindi siya kailanman naging malapit sa iba, kaya lalo ko siyang pinagkatiwalaan. Tinanong niya kung maaari kaming magkita pagkatapos ng trabaho sa isang maliit na diner malapit sa paaralan ko, at pagdating ko roon ay halata ang kaba niya na para bang may ibinubunyag siyang lihim na matagal nang sumisira sa pamilya. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na sobre at sinabi, "Len, kailangan mong basahin ang pahina 5." Sa loob ay isang kopya ng huling habilin ng lolo kong si Arthur na namatay 5 taon na ang nakalipas. At sinabi sa akin noon na wala akong matatanggap kundi mga lumang alaala ng pamilya na halos hindi ko pa nga pinahintulutang itago, ngunit iba ang sinasabi ng dokumento. Ang bahay sa tabing dagat sa Outer Banks ang parehong bahay na ginagamit ng pamilya ko tuwing tag-init para iparamdam sa akin na hindi ako kabilang sa kanila, ay inilagay sa isang trust at walang bentahan na maaaring mangyari nang walang nakasulat na pahintulot ng bawat nasa hustong gulang na apo kapag umabot sila sa edad na 30 at 30 na ako sa loob ng 3 linggo. Sinabi ni Chris na may buyer na ang mga magulang ko, isang development company, na gustong gibain ang lugar at magtayo ng isang marangyang resort. Napakalaki ng alok, mas malaki kaysa sa anumang kinita ng maliit na negosyo ng konstruksyon ng aking ama sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang problema, kailangan nila ang pirma ko at kailangan nila ito agad. Dahil nagbabala na ang buyer na kung hindi makumpleto ang papeles sa takdang oras, ay lilipat sila sa ibang ari-arian. Iyon ang dahilan kung bakit nagmakaawa ang aking ama alas 6 ng madaling araw, kung bakit biglang naalala ng aking ina na umiiral ako, at kung bakit sinabi ng kapatid kong babae na hindi siya nakatulog. Hindi nila gustong maibalik ang anak nilang babae, gusto nila ang kamay, nakakatampal lang nila para pirmahan ang kanilang kikitain. Sinabi rin ni Chris na nangungutang ang mga magulang ko, nire-refinance ang kanilang bahay, at nangangako sa mga kamag-anak na may paparating na malaking kasunduan, at nakaupo lang ako sa diner na iyon, may malamig na kape, sa harap ko paulit-ulit na binabasa ang parehong talata. Sa loob ng maraming taon, tinawag nila akong iresponsable dahil naging guro ako, sa halip na habulin ang isang corporate na trabaho. Tinawag nila akong mahina dahil nauwi sa hiwalayan ang aking kasal. At itinuring si Ethan na isang hindi komportabling paalala ng kabiguan ko, ngunit ngayon, ang perpekto nilang buhay ay nakasalalay sa anak na itinapon nila. Nang tuluyan akong umalis sa dinner, hindi ako nakaramdam ng swerte. Nakaramdam ako ng paggising dahil sa unang pagkakataon ay naunawaan ko na hindi sila kailanman naging mas malakas kaysa sa akin, mas maingay lang sila. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Ethan, nabukas ang ilaw sa pasilyo, tinawagan ko ang matalik kong kaibigang si Maya. Kilala niya ako mula pa noong kolehiyo, noong naniniwala pa akong ang pagsusumikap at kabutihan ay balang araw magpapaproud sa aking mga magulang. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa tawag noong Pasko, hanggang sabat sa may pintuan, hanggang sa habilin na ipinakita ni Chris, at hindi siya sumingit ni minsan. Nang matapos ako, sinabi niya, "Len, kailangan mo ng abogado bago ka pa makipag-usap muli sa mga taong iyon." Ang asawa niyang si Aaron ay nagtatrabaho sa batas sa real estate. At kinabukasan ng hapon ay nakaupo na ako sa kanilang hapagkainan. Habang binabasa niya ang mga dokumento ng trust, may dilaw na legal pad sa tabi niya. Habang mas tumatagal ang pagbabasa niya, lalo namang nagiging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niya na hindi malabo ang trust, may karapatan akong suriin ang bentahan, questionin ang mga termino, tumangging pumirma, at humingi ng mga tala kung paano pinamahalaan ang ari-arian. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan ako huling pinayagang gumamit ng beach house. Natawa ako dahil halos hindi kailanman ang sagot. Pinalitan ng mga magulang ko ang mga kandado, binago ang mga code, at sinasabi na walang lugar tuwing nais kong isama si Ethan. Tumingin si Aaron at sinabi, "Len, kung sinasabi ng trust na pantay ang access ng lahat ng benepisyaryo,
Maaaring nilalabag na nila ito sa loob ng maraming taon at doon kumirot ang sikmura ko dahil matagal kong inisip na parang namamalimos lang ako. Samantalang ang totoo ay pinagkakaitan nila ako ng isang bagay na may legal akong karapatang gamitin. Pagkatapos ay may nakita si Aaron na nagpatahimik sa buong silid. Lumikha ang aking lolo ng mga education account para sa bawat apo sa tuhod, kasama si Ethan at ni isang salita ay hindi ko kailanman narinig tungkol dito. Kinabukasan ay gumawa si Aaron ng ilang tawag at nakumpirma ang sapat na impormasyon para masabing may mahigit 35,000 dolyar na nakalaan sa pangalan ni Ethan Pera para sa kanyang kinabukasan, perang itinago ng mga magulang ko habang tinatawag akong masamang ina na halos hindi kayang magtaguyod. Umupo ako sa loob ng kotse sa labas ng paaralan at umiyak ng 5 minuto bago pumasok para turuan ang mga bata tungkol sa kabaitan. Kinahapunan tinawagan ko ang aking ama. Sinagot niya agad masyadong masigla na para bang ang Pasko ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan at hindi isang pampublikong pagwasak sa aking dignidad. Tinawag niya akong sweetheart at muntik na akong matawa. Sinabi ko, alam ko ang tungkol sa trust sa Outer Banks at ang katahimikan sa kabilang linya ang unang tapat na bagay na ibinigay niya sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay mabilis siyang nagsalita, sinabi niyang komplikado ito, na makikinabang ang lahat sa bentahan, na hindi ko nauunawaan ang negosyo at na kailangang manatiling buo ang pamilya. Tinanong ko kung kasama ba si Ethan sa pamilyang iyon o kung siya pa rin ang batang ayaw nilang makita sa balkonahe muling katahimikan. At pagkatapos ay inalok ako ng aking ama ng 60,000 dolyar kapalit ng mabilis kong pagpirma at hindi pagkuha ng abogado 60,000 dolyar para manatili akong maliit, 60,000 dolyar para manahimik. Sinabi kong pag-iisipan ko at ibinaba ang tawag at sa loob ng 1 oras ay napuno ang aking telepono ng mga mensahe. Sinabi ng kapatid kong si Derek na sakim ako. Sinabi ng kapatid kong si Nicole na hindi ito ang oras para parusahan ang pamilya at nagpadala ang aking ina ng mahabang mensahe tungkol sa paghilom at inimbitahan ako sa hapunan sa bahay sa Sabado. Tinawag niya itong isang family reconciliation meal. Tinawag ko naman itong isang bitag, ngunit pumunta pa rin ako at iniwan ko si Ethan kay Maya dahil hinding-hindi ko nahahayaang gawing target muli ang aking anak. Pagpasok ko sa silid kainan, ngumiti ang lahat na para bang pinagpraktisan nila iyon. Niyakap ako ng aking ina nang sobrang higpit, umiwas ng tingin si Derek at paulit-ulit na sinasabi ni Nicole kung gaano siya kasaya na naroon ako habang ang aking ama ay nagbigay ng talumpati tungkol sa pagpapatawad pamilya at pag-usad. Pagkatapos ay inilapag ng aking ina ang isang folder sa tabi ng aking plato, mga dokumento ng bentahan. Doon ko inilabas ang aking telepono at pinatugtog ang recording mula umaga ng Pasko na puno ng boses ng aking ina. Ang silid sinundan ng mga pang-insulto ng aking ama at ng sigaw ni Derek tungkol sa pagtawag ng siyam isa-isa at walang gumalaw. Inilatag ko ang mga pahina ng trust na may mga highlights sa mesa at sinabi ang aking mga kondisyon, isang nakasulat na paghingi ng tawad sa akin at kay Ethan, buong pagsisiwalat ng presyo ng bentahan, ang aking legal na bahagi na direktang ibabayad sa akin kabayaran para sa mga taong pinagkaitan nila ako ng access sa ari-arian. Agarang paglilipat ng lahat ng impormasyon at kontrol tungkol sa education fund ni Ethan sa tamang legal guardian account at hanggat hindi sila makakapagsalita sa aking anak ng may tunay na pagsisisi ay hindi sila dapat makipag-ugnayan sa kanya. Itinulak ni Derek ang kanyang upuan at tinawag akong nang e-extort, ngunit pinatahimik siya ng aking ama ng napakatalim, kaya pati si Derek ay natigilan. Doon ko nalaman na natatakot na sila. Tumayo ako, kinuha ang aking Amerikana at sinabi, kapag handa na kayong magsabi ng totoo, alam ninyo kung saan ako hahanapin, hinawakan ng aking ina ang aking pulso at bumulong. Huwag mong sirain ang pamilyang ito. Hinila ko ang aking kamay at sinabi, kayo ang gumawa niyan noong Pasko, tumatanggi lang akong tulungan kayong itago iyon. Sa mga sumunod na araw, naging parang kumpisalan ang aking telepono para sa mga taong hindi pa rin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-amin. Nagpadala ang aking ina ng mga mensahe tungkol sa kanyang presyo ng dugo. Sinabi ni Nicole na nagkakawatak-watak ang pamilya at iginiit ni Derek na pinapahiya ko ang lahat dahil sa isang masamang araw
samantalang walang ipinadala ang aking ama sa simula, na lalo lamang nagpatunay na nakikipag-usap siya sa mga abogado. Hindi ako nakipagtalo sa kanila. Tinago ko ang bawat mensahe, bawat voicemail, bawat banta na binalot sa salitang pamilya. Samantala patuloy na naghukay si Chris at nalaman niyang nahihirapan na ang construction company ng aking ama mula pa noong pandemya. Ilang palpak na kontrata, ilang utang na akala niya'y malalampasan at ilang pangakong ibinigay sa mga taong umaasang mababayaran sa sandaling maisara ang bentahan sa Outer Banks. 2 beses nang ni-refinance ng aking mga magulang ang kanilang bahay. At nangutang pa ang aking ina sa 2 kamag-anak habang patuloy na nagho-host ng mga charity luncheon at umaarte na siya ang moral na sentro ng pamilya. Habang mas marami akong nalalaman, mas luminaw ang larawan, itinayo nila ang kanilang reputasyon sa kontrol-kontrol sa kuwento kung sino ako kontrol, sa kung sino ang iniimbitahan sa mga okasyon, kontrol sa kung sino ang may access sa beach house at kontrol sa imahe ng pamilya, ngunit hindi nila kayang kontrolin ang isang dokumentong may pangalan ko. Noong linggo na iyon, alam ko na kung saan ako pupunta. Dumadalo ang aking mga magulang sa isang Christmas charity brunch sa kanilang simbahan, ang uri ng kaganapan kung saan nagsusuot ng perlas ang aking ina at nagsasalita tungkol sa malasakit habang binabaliwala ang anak na itinaboy niya mula sa balkonahe, at muntik na akong umatras sa parking lot, hindi dahil natatakot ako sa kanila, kundi dahil ayokong maging katulad nila. Ayokong sumigaw sa harap ng maraming tao at ayokong gawing pangit ako ng paghihigante. Kaya nangako ako sa sarili ko, hindi ko itataas ang boses ko. Hahayaan kong ang katotohanan ang gumawa niyon para sa akin. Sa loob ng fellowship hall ay puno ng mga taong umiinom ng kape, kumakain ng pastries at nagpupurihan sa isa't isa dahil sa kanilang kabutihang loob, at nakaupo ang aking mga magulang sa unahan, kasama ang 2 mag-asawa mula sa church board. Unang nakakita sa akin ang aking ina at ang ngiti niya ay nawala agad na halos nakakalungkot, habang ang aking ama ay bahagyang tumayo na para bang haharang siya kung kinakailangan. Lumapit ako sa kanilang mesa at inilapag ang 3 papel sa harap nila. Una, ang nakaprint na mensahe ng aking ama noong Pasko na nagsasabing huwag akong pumunta dahil patay na ako para sa kanila. Ikalawa, ang legal na liham ni Aaron na humihiling ng kumpletong impormasyon tungkol sa education fund ni Ethan. At ikatlo, ang bahagi ng trust na may highlight na nagpapakita na isa akong benepisyaryo na sadyang itinago nila sa usapan tungkol sa bentahan. Mahinahon kong sinabi, naghihintay pa rin ako ng sagot tungkol sa ari-arian at sa perang iniwan ng lolo ko para sa anak ko. Tumigil sa pagngiti ang mga babae sa mesa, at ang isa sa kanila ay tumingin sa aking ina at nagtanong, "Margaret, ano ito?" Bumulong ang aking ina ng pangalan ko na parang babala. Lumapit ang aking ama at sinabing pag-uusapan namin ito sa labas, ngunit sinabi ko, "Wala kayong problema na paiyakin ang anak ko sa harap ng mga kapitbahay. Bakit kailangan ngayon ng pribadong usapan ang katotohanan?" Nagbago ang himpapawid ng silid na kikinig na ang mga tao hindi dahil malakas ako kundi dahil biglang mukhang may kasalanan ang aking mga magulang. Kinuha ng isa sa mga miyembro ng church board ang liham at nagbasa ng sapat para magbago ang kanyang mukha. Sinubukang tumayo ng aking ina, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay, at sinabi niyang personal na usapin ito, at sumagot ako, "Ang pagtatago ng pondo sa edukasyon ng isang bata habang tinatawag ninyong bigo ang kanyang ina ay hindi personal." Tiyon po natashiting ina ang jimang desisyon. Doon lumapit ang pastor at nagtanong kung maayos ang lahat agad, na sinabi ng aking ama na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ngunit tumingin ako sa kanya at sinabi, "Hindi isa itong paulit-ulit na gawain," at umalis ako. Hindi ako naghintay ng palakpakan o paghingi ng tawad dahil hindi ko kailangan ang alinman. Sapat na ang nangyari dahil sa wakas ay nakapasok ang katotohanan sa isang silid na hindi na kayang kontrolin ng aking mga magulang. Nang gabing iyon, nag-email ang aking ama ng ilang dokumento tungkol sa education account ni Ethan, hindi lahat, ngunit sapat, para patunayang umiiral ito. Wala pa ring banggit tungkol sa tunay na presyo ng bentahan, walang paghingi ng tawad, walang kabayaran, walang pananagutan.
Sinusubukan nilang paghiwa-hiwalayin ang mga isyu, umaasang magpapasalamat ako sa mumunting piraso at makakalimutan ang mesa na ninakaw nila. Ipinasa ko ang lahat kay Aaron at nagpadala ako ng isang mensahe sa aking ama. Alam kong mas malaki ito kaysa sa sinabi mo sa akin, patuloy na tumatakbo ang oras 10 minuto, ang lumipas ay 6 na beses siyang tumawag, ngunit hindi ko sinagot, tapos na ako sa pagpapanggap na ang takot ay pagmamahal. Ang susunod kong hakbang ay ang hindi kailanman inasahan ng pamilya ko, direkta kong kinontak ang development company. Nakita ko ang pangalan nito sa isa sa mga dokumentong sinubukang iabot ng aking ina sa hapagkainan na para bang pipirma ako nang hindi nagbabasa. Nakabase ang kumpanya sa Norfolk at ang lead representative sa kasunduang iyon ay isang lalaking nagngangalang Caleb Roberts. Nang tumawag ako sa opisina at ipinakilala ang sarili ko bilang isa sa mga legal na benepisyaryo ng Outer Banks Trust, biglang natahimik ang receptionist at agad akong inilipat sa kanya. Alam kong naging problema na ang pangalan ko. Maayos at maingat magsalita si Caleb at halatang interesado, sinabi niyang sa aking ama. Sila nakikipag-ugnayan bilang kinatawan ng pamilya at sumagot ako na hindi niya ako kinakatawan. Muling katahimikan pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto ko. Sinabi ko ang kumpletong dokumentasyon ng bentahan, ang tunay na presyo, lahat ng deadline at kumpirmasyon kung alam ng kanilang kumpanya na hindi lahat ng benepisyaryo ay naabisuhan ng maayos. Hindi ko siya tinakot, hindi ko kailangan itinuro sa akin ni Aaron ang kapangyarihan ng mga salitang tulad ng disclosure consent at potential dispute. Sa pagtatapos ng tawag, pumayag si Caleb na ipadala ang mga dokumento sa aking abogado at nang dumating ang buong kontrata, ay 3 beses kong binasa ang presyo ng bentahan. Hindi lang nila minamaliit ang halaga. Ibinaon nila ang katotohanan sa ilalim ng napakaraming detalye. Halos triple ang alok kumpara sa ipinahiwatig nila at ang istruktura ng bayad ay magbibigay sa aking ama ng kontrol sa distribusyon kung walang tututol. Hindi ako inaalok ng patas na bahagi, inaalok ako ng pera para manahimik habang sila ang mananatiling may kontrol sa lahat ng iba pa. Sinabi ni Aaron na mas pipiliin ng kumpanya na muling makipag-ayos ng malinis kaysa isugal ang isang legal na laban na maaaring magpahinto sa buong kasunduan. Kaya nagtakda ako ng isang pulong. Sinuot ko ang parehong navy na damit na ginagamit ko sa mga parent-teacher conference dahil ipinapaalala nito sa akin na nakapasok na ako sa mas mahihirap na silid noon. Nakaharap na ako sa galit ng mga magulang, takot ng mga bata at mga araw na halos walang tulog. Kaya ang isang boardroom na puno ng mga developer ay hindi nakakatakot gaya ng inaasahan. Sinalubong ako ni Caleb Roberts kasama ang 2 abogado at isang folder na nakabukas na at tinanong kung naroon ako para hadlangan ang bentahan. Sumagot ako ng hindi ako laban sa pagbabagong mangyayari sa ari-arian, laban ako sa pagsisinungaling ng mga taong ginawang sandata ang salitang pamilya. Pagkatapos ay ikinuwento ko ang nangyari noong Pasko. Nang walang pagdadagdag ng drama, pinatugtog ko ang recording, ipinakita ang mga mensahe at ang legal na liham tungkol sa education fund ni Ethan. Nang matapos, sumandal si Caleb at sinabi, "Mukhang hindi inaasahan ng mga magulang mo na pupunta ka rito." At sinabi ko, "Hindi kailanman inaasahan ng mga magulang ko na papasok ako sa anumang silid kung saan ginagawa ang mga desisyon, saka ko inilatag ang aking mga kondisyon. Ang aking bahagi ay direktang babayaran sa akin sa pamamagitan ng legal na dokumentadong paraan. Ililipat ang education fund ni Ethan sa wastong pangangasiwa kasama ang lahat ng nawawalang tala. Isasama sa plano ng resort ang isang memorial garden para sa aking lolo na si Arthur dahil anuman ang naging anyo ng aking mga magulang, sinubukan niyang mag-iwan ng patas. At dahil guro ako at alam ko kung gaano kahirap lumaban ang mga single parent para mapanatiling matatag ang kanilang mga anak, nais kong magtatag ang kumpanya ng scholarship sa pangalan ng aking lolo para sa mga gurong single parent sa Virginia at North Carolina. Nagulat si Caleb at sinabing karamihan sa mga taong nasa posisyon ko ay mas maraming pera ang hinihingi. At sinabi ko na mahalaga ang pera ngunit mas tumatagal ang kahulugan. Lumabas sandali ang kanyang mga abogado at bumalik na may binagong balangkas na tumugon sa lahat ng pangunahing hinihingi ko at nagdagdag pa ng maliit na equity interest
na nakatali sa hinaharap na proyekto. Pumirma ako sa isang paunang kasunduan na hindi pa pinal ang bentahan, ngunit binago ang buong estruktura ng negosasyon. Paglabas ko ng opisina ay nag-vibrate na ang aking telepono, nalaman na ng aking ama ang nangyari ang unang mensahe. Ano ang ginawa mo ang ikalawa? Tumawag ka ngayon at ang ikatlo. Wala kang ideya kung ano ang sinisira mo. Tumigil ako sa parking garage, tumingin sa screen at nakaramdam ng kakaibang katahimikan sa loob ng maraming taon. Pinaniwala nila ako ang mahina dahil hindi ako mayaman, hindi maingay, hindi malupit at hindi sapat para sa kanilang perpektong imahe ng pamilya tuwing Pasko. Ngunit kakagaling ko lang sa harap ng mga taong may hawak ng kanilang kinabukasan at nakapagsabi ng mas maraming katotohanan sa loob ng 30 minuto kaysa sa nagawa ng aking mga magulang sa loob ng 30 taon. Hindi ko sinagot ang aking ama. Umuwi ako kay Ethan, tinulungan siya sa kanyang spelling homework at gumawa ng grilled cheese para sa hapunan. Tinanong niya kung bakit ako nakangiti at sinabi kong maganda ang naging pulong at tinanong niya kung tungkol ba iyon sa paaralan. Hinalikan ko ang ulo niya at sinabi ko, sa isang paraan, oo, tungkol ito sa wakas na pagtuturo sa ilang tao ng aral na matagal na nilang dapat natutunan. Kinabukasan dumating ang aking ama sa apartment ko bago pa umalis si Ethan para sa paaralan. Nakita ko siya mula sa bintana ng kusina na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse sa visitor lot. Suot ang parehong mamahaling coat na ginagamit niya noon kapag gusto niyang ipakitang mas mataas siya sa iba. Nagsimula siyang kumatok ng malakas sa pinto, sapat para mapatigil si Ethan sa hallway na isang sapatos pa lang ang suot. Sinabi ko sa kanya na pumasok sa kwarto at isuot ang headphones, saka ko binuksan ang pinto nang sapat lang para makalabas ako at maisara iyon sa likod ko. Sinubukan ng aking ama na sumugod papasok, ngunit hinarangan ko siya. Mapula ang mukha niya. Magulo ang buhok at sa unang pagkakataon sa buhay ko mas mukha siyang isang lalaking nawalan ng kontrol kaysa sa isang hukom sa sariling korte. Sinabi niyang tinalikuran ko ang pamilya at pinaalala ko sa kanya na sinabi niyang patay na ako. Para sa kanila ang mga patay na anak ay walang obligasyong pumirma para sa mga buhay na ama. Nanginig siya sa galit. Sinabi niyang ninanakawan ko ang mga kapatid ko, sinisira ang aking ina. Pinapahiya siya sa harap ng mga business partner at ginagawang eskandalo ang isang pribadong usapin. Sinabi ko na naging pampubliko iyon noong umaga ng Pasko nang magdala siya ng bat sa balkonahe habang may mga kapitbahay na nagre-record sa pag-iyak ng anak ko. Nagbago siya ng tono, lumambot ang boses niya. Sinabi niyang hindi na nakakatulog ang aking ina, na baka kailangan nilang ibenta ang bahay na maaaring bumagsak ang kumpanya na may mga anak din sina Derek at Nicole. Tinanong ko kung nasaan ang ganoong pag-aalala noong nakatayo si Ethan sa balkonahe niya. Na may hawak na mga regalong gawa kamay, wala siyang sagot. Pagkatapos ay dumating ang mga banta. Sinabi niyang, kakasuhan nila ako, na ipapakalat nilang hindi ako matatag ang pag-iisip na walang hukom ang papanig sa isang diborsyadang guro na puno ng galit laban sa kanyang mga magulang. Itinaas ko ang telepono ko at sinabi, kung ganoon, hayaan nating marinig ng hukom kung ano ang itinawag mo sa akin, marinig kung ano ang sinabi ni nanay kay Ethan, at mabasa ang mga mensahe kung saan kayo nagmakaawa nang mapagtanto ninyong kailangan ninyo ako at tumahimik siya. Sandali kong inisip na baka humingi siya ng tawad, ngunit sa halip ay sinabi niya ang isang bagay na naglinaw sa maraming taon ng buhay ko. Matagal ka ng katulad ng tita mo, mahirap pakisamahan. Dramatiko at determinadong ipahiya ang pamilyang ito. Ang tita kong si Claire ay umalis sa pamilya bago pa ako sapat na magkaedad para makilala siya at bihira siyang banggitin na parang mantsa ang pangalan niya. Alam kong nagpakasal siya sa taong hindi gusto ng mga lolo't lola ko, nakaranas ng depression at tuluyang lumayo. Matagal nang ginagamit ng aking ama ang kwento niya bilang tahimik na babala at ngayon ko naunawaan, hindi nila ako pinalaki, minanage nila ang kanilang takot. Bawat desisyon kong maging malaya ang maging guro imbes na magnegosyo ang pakasalan si Ryan. Ang iwan ang masakit na kasal ang protektahan si Ethan, itinuring nilang ebidensiya na ako ang magiging problema ng pamilya.
Tiningnan ko ang aking ama at nakaramdam ng isang bagay na mas malamig kaysa galit distansiya. Sinabi ko, hindi mo ako nakita. Kailanman nakita mo lang ang kuwento na kinatatakutan mong maulit ko. Umiwas siya ng tingin at sinabi niyang magkakaroon ng emergency family meeting ng gabing iyon at kailangan kong dumalo kung may natitira pa akong respeto. Muntik na akong matawa sa salitang respeto, ngunit pumunta pa rin ako hindi dahil inutusan niya ako, kundi dahil gusto kong mangyari ang huling pag-uusap na may mga saksi at pagdating ko ay puno ang sala. Nakatipon sa sala ang aking mga magulang sina Derek at Nicole, kasama ang kani-kanilang asawa, 2 tiya, 3 pinsan si Chris, at maging ang aking lola, nakaupo na parang naghihintay ng hatol. Namamaga ang mga mata ng aking ina, ngunit natutunan ko nang huwag ipagkamali ang luha sa pananagutan. Nagsimula ang aking ama sa isang talumpati tungkol sa pagkakaisa, siningitan siya ni Derek at sinabing ginagawa ko silang bihag at idinagdag ni Nicole na para bang nasisiyahan ako sa paghihirap nila. Hinintay ko silang matapos, saka ko inilapag ang binagong mga termino ni Aaron sa mesa, sa gitna at sinabi kong maaari lamang magpatuloy ang bentahan sa ilalim ng naituwid na kasunduan. Ang aking bahagi ay hindi dadaan sa aking ama, ang pondo ni Ethan ay ililipat na may kumpletong tala. Mananatili ang Memorial Garden at ang scholarship at ang nakasulat na paghingi ng tawad sa aking anak ay dapat maibigay bago maisara ang bentahan. At walang sino man ang makikipag-ugnayan kay Ethan hanggat hindi ko sinasabing ligtas na. Umiyak ang aking ina at sinabing inaagaw ko ang kanyang apo at sumagot ako. Hindi kayo ang nagtulak sa kanya palayo noong tiningnan ninyo siya, na parang hindi siya kabilang nagsalita ang aking lola, na kanina pa tahimik at tinanong ang aking ama kung totoo bang itinago nila ang pondo ni Ethan. Hindi siya sumagot at sapat na iyon. Tumayo si Chris sa tabi ko at isa sa mga tiya ay mahina, ngunit malinaw na nagsabing baka matagal na itong dapat nangyari. Muling nagbago ang silid tulad ng nangyari sa simbahan, hindi na napapalibutan ng katapatan ang aking mga magulang kundi ng mga saksi. Unang pumirma ang aking ama, matigas ang kamay, sa galit sumunod ang aking ina, na halos madulas ang panulat sa tindi ng iyak. Tumanggi si Derek hanggang sa mapagtanto niyang ang pagtanggi ay mangangahulugan ng mas kaunting pera para sa lahat, kaya pumirma rin siya at pumirma si Nicole nang hindi man lang tumingin sa akin. Nang matapos kinuha ko ang mga papel at sinabi, hindi kayo natalo dahil pinagtaksilan ko ang pamilyang ito. Natalo kayo dahil nakalimutan ninyo na bahagi ako nito at walang sumunod sa akin nang umalis ako. Sa unang pagkakataon, naunawaan nila na hindi ako umaalis dahil itinaboy nila ako, kundi dahil malayan na ako. Naisara ang kasunduan 3 araw bago ang deadline, hindi muntik, hindi baka malinis legal, at walang kahit $1 na para sa akin o kay Ethan ang dumaan sa kontrol ng aking ama. Direktang napunta sa aking account ang bahagi ko na ilipat ang pondo sa edukasyon ni Ethan sa wastong pangangasiwa. At nang ipakita ni Aaron ang pinal na dokumento ay matagal kong tinitigan ang pangalan ng anak ko. Sa loob ng 7 taon, itinuring siya ng pamilya ko na parang abala lamang na nakakabit sa kabiguan ko, ngunit naalala siya ng aking lolo. Itinago man ng aking mga magulang ang katotohanang iyon, hindi nila ito nabura. Nagpadala ang development company ng maliit na modelo ng magiging resort na may nakamarkang Arthur Whittaker Memorial Garden malapit sa pasukan at hinawakan iyon ni Ethan na para bang isang kayamanan. Tinanong niya kung talagang nais ng kanyang lolo sa tuhod na may mapunta sa kanya at sinabi ko, oo, dahil may mga taong nagmamahal ng tahimik at minsan ang pag-ibig nila ay naghihintay sa loob ng mga lumang papel hanggang may sapat na tapang na magbukas ng mga ito. Nung weekend na iyon, dinala ko si Ethan sa isang theme park sa halip na sagutin ang mga mensahe ng pamilya. Kumain kami ng mamahaling pretzel, sumakay ng parehong kid-friendly coaster ng 4 beses at sa unang pagkakataon mula noong Pasko ay tumawa siya nang hindi muna tumitingin sa akin kung ligtas ba. Pauwi tinanong niya kung galit pa rin sina lola at lolo. Sinabi ko, siguro, at idinagdag ko. Hindi ginagawang tama ng galit ang mga tao, ang mga desisyon, ang mahalaga at kailangang panagutan ng matatanda, ang mga pinipili nila. Tumingin siya sa bintana sandali at sinabi, hindi rin sila naging mabait sa'yo. Sumagot ako, hindi nga, at sinabi niya, kung ganoon, baka mas mabuti
na maging mabait na lang tayo sa isa't isa at ang pangungusap na iyon ay mas malaki ang naitulong sa akin kaysa sa anumang paghingi ng tawad na maibibigay nila. Tungkol sa aking mga magulang, mabilis dumating ang mga naging bunga na pilitan ang aking ama na ibenta ang malaking bahay na ipinagmamalaki niya dahil hindi nawawala ang mga utang kahit na isara ang deal, nawalan ng dalawang partner ang kanyang construction company nang malaman kung paano niya pinangasiwaan ang trust at bumaba ang aking ina sa church charity board. Matapos magsimulang magtanong ang mga tao tungkol sa education fund at sa nangyari nung Pasko, tumigil si Derek sa pagte-text nang makita niyang hindi na ako naaapektuhan ng mga insulto at si Nicole ay nagpadala ng isang mensahe na umaasang balang araw ay maghilom kaming lahat. Hindi ako sumagot dahil ang paghilom ay hindi kurtinang maaaring hilahin para matakpan ang pinsala. Ito ay proseso katotohanan at pagbabago ng asal sa paglipas ng panahon. Marahil mauunawaan nila iyon balang araw, marahil hindi, ngunit ang kapayapaan ko ay hindi na nakadepende sa paglago nila. Dumating ang mga nakasulat na paghingi ng tawad 1 linggo matapos maisara ang deal. Ang sa aking ama ay malamig at pilit na parabang hinila palabas ng isang abogado ang bawat salita, at ang sa aking ina ay mas mahaba at puno ng pagsisisi, ngunit may halong mga dahilan pa rin. Binasa ko ang mga iyon, itinago at isinantabi. Hindi ko agad ipinakita kay Ethan dahil hindi kailangang dalhin ng isang bata ang bigat ng pagkakasala ng matatanda. Kapag mas matanda na siya, sasabihin ko ang buong kwento na masakit ang Pasko, ngunit may itinuro itong mahalaga ang pamilya ay hindi pinatutunayan ng dugo, kundi ng kung paano katratuhin ng mga tao kapag mahina ka, kung paano nila kausapin ang anak mo, kapag akala nila ay may kapangyarihan sila, at kung pinipili ba nila ang pagmamahal kaysa kontrol. Natutunan ko rin na ang pagtatanggol sa sarili ay hindi laging pagsigaw. Nang mas malakas minsan ay pag-iipon ito ng ebidensya, pakikipag-ugnayan sa abogado, pagbabasa ng dokumento, pagprotekta sa anak, pagpasok sa silid na akala nila ay hindi ka nababagay, at pagtangging umalis hanggat hindi nauupo ang katotohanan sa mesa. Umaandar na ngayon ang scholarship fund, at ang mga unang parangal ay mapupunta sa mga gurong single parent na nagsisikap bumuo ng mas maayos na buhay habang pinalalaki ang mga batang nangangailangan ng katatagan. Mas mahalaga iyon sa akin kaysa sa anumang imbitasyon sa pista opisyal. Ang gusto ng aking mga magulang ay ang pirma ko para mailigtas ang kanilang imahe, ngunit sa halip ang pirma na iyon ang tumulong lumikha ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa mga taong minamaliit nila noon. Hindi ko na sila kinamumuhian, ang puot ay tali pa rin sa mga taong nanakit sayo, at ang gusto ko ay distansya, kapayapaan, at isang tahanan kung saan hindi kailanman magdududa si Ethan kung may kondisyon ang pagmamahal. Minsan, ang pinakamahusay na ganti ay hindi ang sirain ang mga taong sumira sayo, kundi ang magtayo ng isang buhay na tapat at matatag na hindi na maaabot ng kanilang mga kasinungalingan. Noong Paskong iyon, sinabi ng aking ama na patay na ako sa pamilya, at sa kakaibang paraan ay tama siya. Namatay ang bersyon ko na nagmamakaawang tanggapin nila, at ang babaeng umalis kasama ang umiiyak niyang anak ay bumalik na mas matatag, mas matalino, at hindi na handang ipagpalit ang kanyang dignidad para sa isang upuan sa mesa ng iba. Kaya sabihin mo ng tapat, kung ang sarili mong pamilya ay ipapahiya ang anak mo sa Pasko, at pagkatapos ay magmamakaawa ng tulong makalipas ang ilang oras. Patatawarin mo ba sila o hahayaang harapin nila ang bawat bunga ng ginawa nila? Ang kwentong ito ay katang-isip na nilikha para sa layuning libangan at pagkatuto na may matitinding emosyon, tunggalian at aral sa buhay. At paalala na kahit matapos ang pagtataksil, pagtanggi o kahihiyan, kayang bumangon, magpatuloy, at buuin ng isang tao ang sarili niyang kapayapaan.